Let's party, girl! Malakas na sigaw ng isang babae habang sumasayaw, kasabay ng nakakabinging tugtog. Come on, Alina. Mag-enjoy naman tayo ngayong gabi. Napailing na lang ang babae bago tumungga ng alak mula sa hawak niyang baso. Kahit kailan talaga, wala kang ibang alam kundi ang mag-party. Siguraduhin mo lang na makakauwi ka pa na maayos mamaya, Karen. Wala akong balak na akayin ka hanggang sa inyo. Asa ka naman, girl. Matagal na tayong ganito. Sa tingin mo ba hindi pa masasanay ang katawan natin sa alak? Natatawang singhal naman ni Karen. Besides, minsan lang naman tayo gumimik, no? Kaya sulitin na natin. Napairap na lang si Alina, bago marahang inilibot ang tingin sa paligid. Maya-maya pa, mariin na siyang napapikit. Ninanam namang nakakahumaling na tunog ng musika na dumadagundong sa buong bar. Mabagal ang naging pag-indayog niya sa tugtog at di nagtagal, sinasabayan niya na ang bawat beat nito. Ganyan nga, Alina! Let's rock this place! Sigaw pa ni Karen, bago sinabayan sa pagsayaw ang kanyang kaibigan. Nagpatuloy sila sa pagsayaw habang umiinom ng alak. Hindi na nila namalayan ang oras. Basta patuloy lang sila sa pag-indayog hanggang sa makaramdam sila ng pagod at saka lamang na pagdesisyon ng maupo at magpahinga. Girl, alam mo bang kanina ka pa tinititigan ng lalaking yun? Biglang sambit ni Karen, pagkatapos ay agad tinuro ang isang lalaki na malapit lang sa pwesto nila. Napangiwi naman si Alina. Kung ano-ano na naman yung nakikita mo, may tama ka na ng alak. Che, tignan mo kasi. Hanggang ngayon nakatitig pa rin siya sa'yo. Giit pa rin ni Karen. Kahit nagdadalawang isip si Alina, bumaling na lang siya ng tingin sa direksyon na tinuturo ng kanyang kaibigan. Isang lalaki ang nakaupo malapit sa kanilang pwesto. At tama nga ang sinabi ni Karen. Nakatitig nga ito kay Alina. See? Hindi ka kasi naniniwala sa akin. Samantalang malinaw ang paningin ko pagdating sa mga gwapong lalaki. Natatawang singhal ni Karen. Ewan ko sa'yo. Wala namang ibig sabihin ang pagtingin niya sa akin, no? Ani Alina, bago nag-iwas ng tingin. Nagpatuloy na lang sa pag-inom ng alak si Alina, habang ang kanyang kaibigan muling bumalik sa pagsasayaw. Hindi na mabilang ng babae kung nakakailang baso na ba siya ng alak, pero nakakaramdam na siya ng kakaibang init sa kanyang katawan. Senyales na tinatabla na siya ng alak. Sa kabila noon nagpatuloy pa rin siya sa pag-inom, hanggang sa tuluyan na siyang malasing. Sa kabilang banda, nanatili pa rin nakatitig ang lalaki kay Alina, at nagulat na lang ito nang biglang tumayo ang babae at maglakad palapit sa kanya. Napakunot pa siya ng noo habang pinagmamasdan ang lasing na babae sa kanyang harapan. Hi, I'm Alina. Uutal-utal na pakilala ng babae. Dala na rin ang kalasingan nito. Kanina mo pa ako tinitignan. Nagpagewang-gewang ito bago siya nakaupo sa tabi ng lalaki. May gusto ka ba sa akin, ha? Nagulat ang lalaki, ngunit agad din namang natawa. You're drunk. No, I'm not. Tinuro pa ni Alina ang mukha ng lalaki at bahagyang sinundot ang pisngi nito. You're cute. Anong pangalan mo? Napailing-iling na lang ang lalaki, ngunit nakaukit sa kanyang labi ang ngiti. I'm Thunder. Cool name. Bigla niya na lang hinaplos ang braso ng lalaki, habang mapang-akit na nakatitig dito. Hard muscles. Namamanghang sabi niya pa. Natawa na si Thunder, ngunit agad din siyang tumayo. Look, you're drunk, and this place is not safe for you anymore. Mas makabubuti kung hanapin mo na yung kaibigan mo at umuwi na kayo.
No, kaya ko naman ang sarili ko. Nag-aalala ka sa akin? Nakangising tanong ni Alina sa lalaki. Masyado kang maganda para mapahamak. Alina! Biglang sigaw ni Karen na sumulpot sa tabi ng kaibigan. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Inis na singhal nito. Lasing na ang kaibigan mo at mas makabubuti kung iuuwi mo na siya. Seryosong sabi ni Thunder bago marahang naglakad palayo. Akmang susunod si Alina sa lalaki, ngunit agad namang hinablot ni Karen ang braso niya. Kaya natigilan siya. Kunot noong napalingon siya sa kanyang kaibigan at mababakas ang magkahalong inis at pagtatakas sa kanyang muka. Ano sa tingin mo yung ginagawa mo? Kunot noong tanong ni Karen. Susundan siya. It's obvious that he likes me. That's why I want to follow him. Nababaliw ka na ba? Ngayon mo pa nga na nakilala ang lalaking yun. Paano kung may gawin siyang masama sa'yo? Hindi mangyayari yun, girl. Nag-aalala siya sa akin, kaya hindi niya ako sasaktan. Saan ni Alina bago persahang binawi ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ng kanyang kaibigan. Napamaang na lang si Karen habang pinapanood na maglakad paalis ng babae. Kahit gumigewang, nagawa pa rin ni Alina ang makalabas ng bar at mabilis na maglakad papunta sa parking lot. Sa hindi malamang dahilan, parang siguradong sigurado siyang maaabutan niya pa ang lalaki doon. Sabi ko na nga ba eh, dito kita makikita. Nakangising sambit ni Alina at mabilis na hinabol ang lalaki. What are you doing? Naguguluhang tanong ni Thunder habang nakatitig sa babaeng nakaharang sa pinto ng kanyang kotse. Hindi ba't sabi ko sa'yo umuwi ka na? Hindi ako uuwi sa amin. Ngumisi si Alina bago umayos ng kanyang tayo at diretsong tumitig sa lalaki. Unless iuuwi mo ako sa bahay mo. Mapang-akit na sabi pa ni Alina. Napailing na lang si Thunder, ngunit hindi na rin nagawa makapagsalita nang bigla siyang sunggaban ng babae. Bakas ang gulat sa mukha niya nang maglapat ang labi nila ni Alina, ngunit hindi niya magawang itulak ito. Mabilis siyang nilamon ng kakaibang sensasyon, maging ang kanyang sistema, at bago niya mapagtanto, gumaganti na siya ng halik sa babae. Parehas sila naghahabol ng hininga nang maghiwalay ang kanilang labi. Napahagat pa ng labi si Alina dahil sa hindi maipaliwanag na pakiramdam ng mga sandaling yon. This isn't right. Umiiling na sambit ni Thunder, kasunod ng kanyang malalim na paghinga. I'm sorry, pero dapat ka na umalis. Baka hindi na ako makapagpigil ng sarili. I don't care. Ako ang lumapit sa'yo at ako ang may gusto nito. Nakangiting saad ni Alina. Saglit na natahimik ang lalaki habang nananatiling nakatitig sa kanya. Hindi na napigilan ni Thunder na mapailing. Nagdadalawang isip siya kung anong dapat niyang gawin. Alam kasi niyang mali ang pumayag sa gusto ni Alina, lalo pat lasing na ito at siyang nasa tamang katinuan. Sa kabila noon, hindi may tatanggi ni Thunder na unti-unti na siyang nawawala ng kontrol sa kanyang sarili dahil sa kakaibang alindog na dulot ng babae sa kanya. Umuwi ka na please, bago pa ako makapagpigil. Abot tenga ang naging pagngiti ni Alina. Hindi ba't nasabi ko na sa'yo, wala akong pakialam. Let's have some fun. Pasigaw na sambit niya. Nanlaki na lang ang mata ni Thunder nang muli siyang sunggaban nito. At sa ikalawang pagkakataon, hinalikan siyang muli ni Alina. At ng mga sandaling yon, tuluyan na siyang hindi nakapagpigil. Mas lalong lumalim ang halikan nila at tumutugon siya. Halos ilang minuto rin silang nasa ganoong sitwasyon bago kusang bumitaw ng halik si Alina. Parehas sila naghahabol ng hininga.
Ngunit sa pagkakataong ito, mababakas ang kakaibang saya sa kanilang muka. Hindi na nakapagpigil si Thunder at mabilis na hinila ang babae para sumakay sa kanyang kotse. Walang pag-aalinlangang pinaandar niya ito at nagmaneho paalis. Nanatiling tahimik si Alina habang nasa biyahe. Nakaukit ang matagumpay ng ngiti sa kanyang labi na para bang tuwang-tuwa siya sa nangyayari. Hindi nagtagal, narating na rin ni Thunder ang kanyang bahay. Hindi naman yun kalayuan, kaya halos ilang minuto lang ang biyahe nila. Sigurado ka na ba rito? Biglang tanong ni Thunder matapos suminto sa harap ng pinto ng bahay niya. Marahan niyang nilingon ng babaeng nakasunod sa kanya at diretsyong tumitig dito. May pagkakataon ka pa para umatras habang di pa tayo nakakapasok sa bahay ko. Bahagyang umiti si Alina pagkatapos kumindat pa. Mukha ba akong aatras kung kailan nandito na tayo? Hindi napigilan ng lalaki ang kanyang pagtawa. Maya-maya pa binuksan niya ang pinto ng kanyang bahay at iginiya papasok ang babae. Hindi na nakapaghintay si Thunder, kaya naman mabilis niyang sinunggaban si Alina. Nang gabing yon, pinaubayan ni Alina ang kanyang sarili sa lalaking kanina niya lang nakilala. Sa kabila noon, wala siyang pagsisisi sa kanyang itsura. Bagkus, mababakas ang kakaibang saya sa kanya na para bang matagal niya nang inaasam na mangyari ito. Kinabukasan, tanghali nang nagising si Alina dala ng pagod at pananakit ng katawan. Hindi agad siya bumangon. Pinakiramdaman niya pang maigi ang kanyang sarili. Napabalikwa siya ng bangon nang mapagtanto niyang hindi pamilyar ang kwarto kung nasan siya. Nasan ako? Anong ginagawa ko dito? Tanong niya habang marahang inililibot ang kanyang paningin sa paligid. Napasapu na lang sa noo si Alina nang bumalatay sa kanyang sistema ang matinding sakit. Sa kabila nun, pinilit na lamang niyang tiisin yon. Pagkatapos, binalak na tumayo. What the hell? Ba't ako nakahubad? Gulat na bulalas niya bago mabilis na tinakluban ng kumot ang kanyang katawan. Mabilis na inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid, ngunit wala siyang ibang nakitang tao. Ang tingin niya natuon sa isang papel na nakapatong sa maliit na lamesa malapit sa kama. Kaya naman dali-dali siyang lumapit dito. I'm sorry. Kailangan kong pumasok sa kumpanya ng maaga. Hindi na kita ginising dahil alam ko napagod ka kagabi at mukhang mahimbing din ang pagtulog mo. I hope to see you again, miss. Basa niya sa nakasulat sa papel. Sa hindi may paliwanag na dahilan, parang may kumiliti sa dibdib niya ng mga sandaling yon at hindi niya napigilan ang kanyang sarili na mapangiti. Maya-maya pa, mariin na siyang napailing pagkatapos dali-daling hinanap ang kanyang damit at nagbihis. Nang lumabas sa kwarto si Alina, wala siyang makitang kahit isang tao. Malaki ang bahay na ito, kaya naman hindi niya maiwasang magtaka kung bakit walang ibang tao ang narito. Sa kabila noon, nabalot ng hiya ang katawan ng babae nang mapagtantong pinabayaan siyang mag-isa ng lalaki sa bahay. Ni hindi man lang to nag-alinlangan na baka may kung anong mawala dito. Kailangan ko na makauwi. Sigurado ako mayayari na naman ako nito kay Karen. Hindi na nagsayang ng oras at agad siyang lumabas ng bahay. Hindi pa siya nakakalayo. Bigla na lang siyang tumigil sa paglalakad at muling nilingon ng maganda at malaking bahay na yon. Sa kabila ng nangyari, may kakaibang saya na naramdaman si Alina. Bagay na ngayon niya lang naramdaman, kaya naman kahit siya, hindi maintindihan ang kanyang sarili. Sunod-sunod na huminga ang babae bago na pagdesisyon ng magpatuloy sa paglalakad paalis. Kahit hindi nakita ni Alina ang mukha ng lalaki o nakilala man lang,
Nang nasa maayos na katinuan, wala siyang pagsisisi. Ang tanging laman ng kanyang puso at isip ay masaya siya. Yun lang ang tumatak sa kanyang isipan, pati na rin ang note na iniwan ng lalaki. Mabilis na lumipas ang mga araw, katulad ng inaasahan. Inulan siya ng sermon mula kay Karen at hanggang ngayon, nangungulit pa rin ito sa pagtatanong. Hindi naman magawa na umamin niya sa kung anong tunay na nangyari dahil mas lalo lamang siya makakatanggap ng sermon mula kay Karen. Wala ka pa rin bang balak na sabihin sa akin kung ano ang nangyari nung huling beses na nagbar tayo? Nakasimangot na tanong nito. Marahang umiling si Alina. Nasabi ko na sa'yo, di ba? Hindi ka pa rin ba naniniwala? Kilala na kita. Hindi ka basta-basta umaalis, lalo na't nakainom ka. Singhal ni Karen sa kanya. Napabuntong hininga na lamang siya. Dahil alam niyang hindi siya mananalo sa kaibigan. Sa kabila noon nanindigan si Alina na wala siyang balak na sabihin kay Karen ang tunay na nangyari. Mag-focus na lang tayo sa paghahanap ng trabaho, okay? Kailangan ko na makahanap ng matinong trabaho bago pa ako maubusan ng ipon. Napangiwi naman si Karen pagkatapos huminga ng malalim. Pasensya ka na, hindi pa kasi hiring sa cafe na pinagtatrabahuhan ko eh. Ayos lang yun, may mahanap pa rin naman ako siguro. Nakangiting saad niya. Nagpatuloy na lang ang magkaibigan sa paghahanap ng trabaho. Ngunit sa kasamaang palad, wala silang nahanap. Kalimitan sa mga cafe at restaurant na pinuntahan nila hindi hiring at ang iba naman, ibang posisyon ang hinahanap. Mawawalan na sana ng pag-asa ang magkaibigan nang mapansin nila ang isang flyers na nakapaskil sa pader. Mabilis siyang lumapit dito at binasa ang nakasulat bago abot tengang napangiti. Alina, halika dito! Kunot noon namang naglakad si Alina palapit kay Karen at maya-maya napansin din ang flyers na nakadikit sa pader. Naningkit pa ang mga mata ni Alina habang binabasa ang mga nakasulat dito. At nang matapos siya, napatitig siya sa kanyang kaibigan. Ano naman ang gagawin ko dyan? Duh! Siyempre, a-applyan mo. Wala naman akong alam sa pagiging sekretarya, no? Bigla na lang inakbayan ni Karen ang kanyang kaibigan. Girl, madali mong matututunan ang mga dapat gawin bilang sekretarya. Look, wala naman silang specific na hinahanap. Lahat ng qualifications meron ka. Huwag mong sayangin ang ganitong opportunity. Baka nakakalimutan mo na ngangailangan ka ng trabaho. Walang mawawala sa'yo kung susubukan mo mag-apply sa trabaho na to. Saglit na natahimik si Alina bago muling napatingin sa flyers. Totoo naman kasi ang sinabi ni Karen. Hindi magiging mahirap para kay Alina na matutunan ng mga gawain ng isang sekretarya. Bukod doon, masipag siya at sadyang focus sa trabaho ang atensyon. Susubukan ko. Good! Hindi pwedeng pahinaan ng loob lalo na sa ganitong mga oras, no? Kunin mo na yung number at magpa-schedule ka ng interview. Tumango siya at agad sinunod ang kanyang kaibigan. Nang matapos, napagdesisyonan na nilang umuwi dahil malapit na rin namang dumilim. Bahagya pa nga siyang nagulat nang mapagtanto na papadilim na pala. Hindi niya lubos sa kalain na aabutin sila ng ganong oras para lamang sa paghahanap ng trabaho. Nang gabing yon, tinawagan na rin ni Alina ang number na nakuha niya para makapagpa-schedule ng interview. Katulad ng sinabi ng kaibigan niya, kailangan niyang sumubok ng anumang trabaho dahil kailangan niya. Sa kabilang banda naman, kahit gabi na, abala pa rin sa pagtatrabaho si Thunder. Dahil sa pagkawala ng kanyang sekretarya, nagkaroon pa siya ng aberya sa trabaho kaya natambakan siya ng kailangan gawin. Sir, hindi ka pa po ba uuwi? Tanong ng isang staff nang makapasok siya sa opisina
ng kanyang boss. Gabing-gabi na po. Pwede niyo po ipagpatuloy yan bukas. Mauna ka na, Lilith. Patapos na rin naman ako dito. Maraming salamat. Napatitig ang babae pagkatapos ay ilang beses na bumuntong hininga. Sige po, sir. Ingat po kayo pa uwi. Huminga ng malalim si Thunder habang nakatitig sa kanyang laptop. Ilang araw ng halos hating gabi kung umuwi siya at aminado siyang nakakaramdam siya ng matinding pagod at antok. Hindi lubos sa kalain ni Thunder na importante rin pala para sa kanyang meron siyang sekretarya. Kailangan ko na talaga makahanap ng bagong sekretarya. Parang di na nauubos ang trabaho ko araw-araw. Puro dagdag na lang. Napasapu na lang siya ng kanyang noo nang makaramdam ng matinding kirot ng ulo. Kahit ayaw pa niyang umuwi, napagdesisyonan niyang umalis, lalo pat hindi na maganda ang pakiramdam niya. Nang makarating nga sa bahay, dumiretso agad siya sa kanyang kwarto. Buong akala pa nga niya, makakatulog na siya ngunit nagkamali siya. Bigla na lang kasing pumasok sa isipan niya ang babaeng nakasiping niya na nakaraang araw. Hindi niya may tatangging hanggang ngayon, malinaw pa rin sa kanyang alaala ang lahat. Nasa na kaya siya? Sa mga nakalipas na araw, madalas pumasok sa isip niya ang tungkol sa nangyari sa kanila ni Alina. Sa hindi may paliwanag na dahilan, may kakaibang epekto sa sistema ni Thunder ang araw na makilala niya ang babae. Malaki ang epekto nito sa kanya at hanggang ngayon hindi niya pa rin ito makalimutan. Sa kabila ng kagustuhang mahanap muli si Alina, ay alam ni Thunder na hindi niya yun magagawa pa, lalo't marami siyang ginagawa. Nakagat niya na lang ang kanyang labi sa isiping hindi niya makikita ang babae. Pagkatapos, mariin siyang napapikit. What have you done to me? Wala sa sariling tanong ni Thunder. Ikaw lang ang nakapagparamdam sa akin ng ganito. Para ako mababaliw tuwing maiisip kita. Mabilis na lumipas sa mga araw. Katulad ng dati, tambak pa rin ang kanyang trabaho. Wala namang ibang pagpipilian ng lalaki kaya ginagawa niya na lang ang lahat. Sir, biglang pagtawag ni Lilith sa kanyang boss na humahangos papasok na opisina. Meron na po tayong aplikante para sa magiging sekretarya nyo. Tila nagliwanag naman ang mukha ni Thunder nang marinig yun. Para bang bigla na lang nawala ang antok at pagod niya. Ganun ba? Nasaan siya? May naka-schedule po siyang interview ngayong araw. Tanggapin niyo na agad. Biglang sambit ni Thunder na siyang kinagulat ni Lilith. Po? Pagkatapos ng interview, i-hire niyo na siya. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko makakaya tumaga nitong trabaho. Ang dami-daming dumadating pabigla-bigla na lang. Karamihan pa kailangan matapos agad. Nagpakawala siya ng buntong hininga. Malaking tulong para sa akin kung magkakaroon na ako ng sekretarya para matulungan ako sa pag-aayos ng schedule at para ma-organize din ang mga trabahong dumarating sa akin. Sigurado po ba kayo, sir? Napatango na lang siya sa sinabi nito. Yes. Sige po, sir. Hindi nawala ang ngiti sa labi ng lalaki. Dahil ng mga sandaling yon, sigurado na siyang hindi na siya mahihirapan sa kanyang trabaho. Kahit papaano, maayos na itong darating sa kanya. Hindi katulad ng nangyayari ngayon na bigla-bigla na lang may binibigay sa kanyang trabaho na kailangan niyang i-check agad. Sa kabilang banda, magkahalong kaba at kasabikan ang nararamdaman ni Alina. Habang hinihintay niya ang babaeng mag-i-interview sa kanya. Kahit mababakas ang pag-aalinlangan niya, makikita pa rin ang labis niyang pagkamangha. Ito kasi ang unang pagkakataon ni Alina na makapasok sa ganito kalaki at kagandang kumpanya. Hindi may pagkakailang mamahalin. Lahat ng dekorasyon magaganda. Halatang pinagkagastusan. Hi, ako nga pala si Lilith. Ako ang mag-i-interview sa'yo. To be honest,
Hindi ko rin alam kung paano gagawin ang interview na to. Hindi ko na nga alam kung para saan pa ito. Mabilis na ngunot ang noon ni Alina. Ano pong ibig niyo sabihin? Huminga ng malalim si Lilith bago nagsimulang maglakad palapit kay Alina. Ang sabi kasi ni Sir, tanggapin ka na raw pagkatapos ng interview. Looking at your CV, masasabi kong hindi ka pamilyar sa posisyon bilang sekretarya. Marami kang experiences sa mga cafe at restaurant, which means mas sanay ka makasalamuha sa mga customer. But that also means you can work under pressure. And the most important thing is, you can follow orders. Isa yan sa mga kailangan mo bilang sekretarya ni Sir. Wait lang po, ma'am. Hindi mapakaling sambit ni Alina. Bakas sa kanyang muka ang labis na pagkagulat. Hindi ko pa maintindihan. Didiretsoy na kita, miss. You're hired. Nanlaki ang mga mata ni Alina dahil sa kanyang narinig. Po? Seryoso po ba kayo dyan? Paano po yung interview? Huwag mo nang isipin ang interview. Ang utos sa akin ni Sir, tanggapin kita pagkatapos ng interview. Kung ano man ang kalabasan ng interview, matatanggap at matatanggap ka pa rin. Natatawang sagot ni Lilith. Sumunod ka sa akin. Ililibot kita sa kumpanya para makabisado mo kahit paano yung bawat sulok nito. Wala nang ibang nagawa si Alina kundi ang sumunod sa babae. Nang magsimula na itong maglakad palabas. Hindi pa rin siya makapaniwala na natanggap siya sa trabaho ng ganon kadali. Ngunit hindi may pagkakailang nakaramdam siya ng konting saya dahil doon. Bukod doon, nabawasan na ang pangamba ni Alina dahil sa wakas meron na siyang trabaho. Bawat sulok ng kumpanya, nilibot ni na Alina at Lilith. Bahagyang pinaliliwanag ni Lilith ang bawat lugar na pinupuntahan nila. Ngunit hindi naman magawang makinig ni Alina sa lahat ng sinasabi nito. Ang isip niya ay naglalakbay sa kung kakayanin niya ba magtrabaho sa ganito kalaki at kasikat na kumpanya. So far, yun pa lang ang kailangan mong malaman. Halika, ipapakilala na kita kay Sir Thunder. Thunder? Gulat niyang bulalas. Napalingon si Lilith sa kanya. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Lilith. Bakit? Kilala mo ba si Sir? Marahan siyang umiling. Hindi ko matandaan pero parang pamilyar sa akin yung pangalan na yan. Nagkibit balikat na lang si Lilith bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Wala namang ibang nagawa si Alina kung di ang sumunod sa babae. Ngunit ang isip niya ay naglalakbay tungkol sa lalaking nagngangalang Thunder. Sigurado si Alina na pamilyar sa kanya ang pangalan na yon. Para bang nagkakilala na sila noon. Ngunit hindi niya lang maalala kung saan at kailan. Bigla na lang tumigil sa paglalakad si Lilith, kaya napahinto na rin si Alina. Mabilis na nabalot ng pagtataka si Alina dahil nasa first floor pa rin naman siya ng kumpanya. At ang nasa isip niya, katulad ng kalimitang kumpanya kung saan nasa ibang palapag ang opisina ng boss. Sir, kasama ko na po yung magiging bago niyang sekretarya. Come in. Sagot ng lalaki sa loob. Bahagyang natulala si Alina nang marinig ang boses na yon. Kinakabahan siya. Ngunit bahagyang nagsalubong din ang kanyang kilay. Maya-maya pa, nasapu niya ang kanyang noo nang makaramdam ng bahagyang sakit ng ulo. O Alina, ayos ka lang ba? Opo. Mabilis niyang sagot. Kahit ang totoo, kumikiro talaga ang kanyang ulo. Maya-maya pa, bigla niya na lang naalala ang araw na nagpunta sila sa bar ni Karen. Pumasok na tayo. Naging dahilan naman yun para matuon ang atensyon ni Alina sa pinto na nasa kanilang harapan. Kahit papaano, nabawasan ang pagsakit ng kanyang ulo. Nawala na rin sa isip niya ang nangyari
pagkatapos nila mag-bar ni Karen. Nauna na pumasok si Lilith at kahit nagdadalawang isip si Alina, pinilit na lang niya ang kanyang sarili na sumunod. Ang mga mata ni Alina natuon sa lalaking nakaupo habang nakatutok ang atensyon sa laptop na nasa kanyang harapan. Napakura pa siya. Pilit inaalala kung saan at kailan niya nakita ang lalaking yon dahil pamilyar na pamilyar ito sa kanya. Sir Thunder, siya nga po pala si Alina. Sambit ni Lilith dahilan para maagaw ang atensyon ng boss niya. Ikaw? Gulat na bulalas ng lalaki nang mapatingin siya kay Alina. Hindi niya na rin naitago ang kanyang pagkabigla. Napaturo pa siya sa babae. Po, kilala niyo po ako? Mabilis na nagsalubong ang kilay ni Thunder. Hindi mo ba ako kilala? Pamilyar ka po sa akin pero hindi ko po maalala kung saan at kailan tayo nagkita. Napabuntong hininga na lang ang lalaki bago bumalik sa kanyang upuan. Lilith, pakipaliwanag sa kanya mga gagawin niya bilang sekretarya ko. Pagkatapos, pauwiin mo muna siya. Bukas na lang siya magsisimula. Yes, sir. Halika na. Dadalhin kita sa magiging pwesto mo. Bago lumabas ng opisina, nilingon pa ni Alina ang lalaki. Mabilis siyang nataranta nang makitang nakatitig sa kanya si Thunder. Kaya dali-dali siyang lumabas. Sunod-sunod ang naging pagbuntong hininga ni Thunder nang tuluyan na makaalis sa babae. Hindi niya inaasahang makikita niya pang muli si Alina at mas lalong hindi pumasok sa isip niya na magiging empleyado niya ito. Sa kabila noon may konting tuwa sa puso niya dahil hindi niya may tatanggi na ilang araw niya nang pinapanalangin na sana muli sila magkita. Kasabay noon ay ang hindi may paliwanag na panghihinayang dahil hindi man lang maalala ng babae ang gabing pinagsaluhan nilang dalawa. Ang mga unang araw ni Alina sa kumpanya hindi naging madali para sa kanya. Lalo pa at bago sa kanya ang lahat ng gawain. Bukod doon, hindi rin komportable ang babae tuwing makakasama o lalapitan niya si Thunder dahil tila may bumabagabag pa rin sa kanya. Sa kabila nun, pinilit pa rin ni Alina na gawin ang lahat para maging maayos at maganda ang kanyang trabaho. Mukhang unti-unti ka nang nasasanay ah. Nakangiting sabi ni Lilith nang madaanan niya ang pwesto ni Alina. Opo. Maraming salamat po sa mga tinuro niyo sa akin. Naku, wala yon. Parte yun ang trabaho ko kaya wala akong ibang pagpipilian kundi gawin yon. Natawa si Lilith sa kanyang sinabi. Hindi na rin napigilan ni Alina ang matawa. Sa ilang araw na pagtatrabaho niya sa kumpanya ni Thunder, tanging si Lilith pa lang ang nakakasundo niya. Hindi naman yun naging hadlang kay Alina dahil pabor pa nga yun sa kanya. Ni hindi nga pumasok sa isip niya na magiging kaibigan niya sa kumpanya si Lilith. Kaya naman kahit papaano nagpapasalamat siya rito dahil nagkasundo silang dalawa. Alina! Malakas na sigaw ni Thunder mula sa kanyang opisina. Hindi naman yan masyadong malayo sa pwesto ng babae. Pinasadya lang para mas madaling matawag ni Thunder ang kanyang sekretarya. Biglang kumalabog ang dibdib ni Alina. At bahagya pang nagdalawang isip na pumunta sa opisina ng kanyang boss. Yes po, sir. Hindi mapakali niyang tanong. May meeting ba ako ngayong araw? Mabilis na tinignan ng babae ang hawak niyang notebook. Wala naman po, sir. Good. Maaga akong uuwi mamaya, okay? Okay po. Sunod-sunod na naging paglunok ni Alina. At maya-maya pa, bigla na lamang siyang napatungo. Hindi kasi siya mapakali dahil sa kakaibang titig na binibigay sa kanya ni Thunder. Para bang nagwawala sa sarili ang babae dahil sa tingin ng lalaki at unti-unti siyang nanghihina. May kailangan pa po kayo, sir?
Saglit pang tinitigan ni Thunder ang kanyang sekretarya. Pagkatapos hindi napigilang mapangiti. Mabilis din siyang napaiwas ng tingin para hindi siya mahuli ng babae at nagpanggap pang nakatuon ng atensyon sa kanyang laptop. Wala na, makakaalis ka na. Hindi na nagsayang pa ng oras si Alina dahil dali-dali na siyang lumabas ng opisina ng kanyang boss. Kanina pa nagwawala ang kanyang puso. Kasabay nun ay ang pag-akyat ng init mula sa kanyang katawan papunta sa kanyang muka. Oh, Alina, ba't kanya na itsura mo? Pinagalitan ka ba ni sir? May ginawa ba siya sa'yo? Tanong ni Lilith nang makita siya nito. Wala, masama lang pakiramdam ko. Aniya at napapailing. Hindi na malaman ni Alina kung anong nangyayari sa kanya. Ang buong akala niya magiging maayos sa tahimik ang pagtatrabaho niya. Ngunit hindi niya inaasahang ganito ang mangyayari. Ilang araw nang iniisip ni Alina kung bakit parang pamilyar sa kanya si Thunder. Ngunit palagi siyang bigo. Hanggang ngayon wala pa rin siyang maalala. Sa kabila ng mga bumabagabag kay Alina, nagpatuloy siya sa trabaho. Sa hindi may paliwanag na dahilan, halos gabi-gabi rin siya nakakaramdam na parang may sumusunod sa kanya. Ilang beses niya nang sinubukang alamin kung sino yon, ngunit bigo siya. Bukod doon, hindi pa rin naman siya sigurado kung may sumusunod nga sa kanya o baka guni-guni niya lang yon. Relax, Alina. Pangungumbinsi niya sa kanyang sarili habang naglalakad papunta sa kanyang apartment. Ilang beses pa siyang huminga ng malalim para maikalma ang kanyang sarili, ngunit naghuhuramentado ang kanyang tibok ng puso. Guni-guni mo lang to. Wala talagang sumusunod sa'yo. Sermon niya pa sa kanyang sarili. Nagpatuloy sa paglalakad si Alina, ngunit hindi pa rin mapalagay ang kanyang sistema. Ramdam niya ang isang pares ng mata na nakasubaybay sa kanya, pati na rin ang presensya ng isang tao na nagtatago. Kanina niya pa ito nararamdaman, simula nang makababa siya ng jeep. Bigla na lang sinampal ni Alina ang kanyang magkabilang pisngi. Gising! Tinatakot mo lang ang sarili mo. Singhal niya sa kanyang sarili. Ang buong akala ng babae kumalma na ang kanyang sistema. Ngunit nagkamali siya dahil mas lalo lamang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tagaktak na rin ang kanyang pawis, kahit hindi naman mainit ngayong gabi. Bukod doon, nangangatog na rin ang tuhod niya, kaya naman napagdesisyonan niyang bilisan ang kanyang paglalakad. Alina? Biglang sambit na isang babae sa kanyang pangalan, kaya napatalon siya sa gulat. Karen? Hindi makapaniwala ang bulalas niya. Ano bang ginawa mo? Ba't ka ba nagugulat? Ha? Nakita lang kita na mag-isang naglalakad kaya nilapitan kita. Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't parang takot na takot ka? Ilang beses siyang huminga ng malalim. Nagulat lang ako dahil sa biglaan mong pagsulpot. Kanina pa kasi ako kinakabahan eh. Pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Pag-amin niya. Ano naman ang ibig mong sabihin? Wala naman ako nakitang may nakasunod sa'yo kanina. Hindi ko nga rin alam. Baka guni-guni ko lang yun. Ilang araw ko na rin kasi ito napapansin. Baka nga ilang linggo na. Halika na muna sa apartment mo para makapagpahinga ka. Baka dala lang yan ang pagod mo. Tumango na lamang si Alina bilang tugon. Pagkatapos, saka nagsimulang maglakad. Agad namang sumunod si Karen sa kanyang kaibigan habang pinagmamastang maigi ang itsura nito. Bakas pa rin ang takot kay Alina at kitang-kita yun ni Karen ang mga sandaling yon. Nang makarating sa apartment, pasalampak na napaupo sa sofa si Alina. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sa sarili niya ba o sa paligid? Magpahinga ka na muna
Ako na ang bahala sa pagluluto ng pagkain. Basta kakain din ako dito ah. Natatawang saad ni Karen. Maraming salamat ha. Mariin siyang napapikit. Nagsimula lang naman siyang makaramdam na parang may sumusunod sa kanya nang matanggap siya sa trabaho sa kumpanya ni Thunder. Hindi maaaring magkamali si Alina doon dahil unang araw pa lang niya, napansin agad niya na parang sinusundan siya ng kung sino habang pauwi siya. Sa kabilang banda, hindi may paliwanag na saya ang nararamdaman ni Thunder na makauwi siya sa kanyang bahay. Hindi niya lubos sa kalain na magiging empleyado niya si Alina, kaya naman ginawa niya lahat para madalas niya itong makita at makasama. Hindi may pagkakaila ng lalaki na meron na siyang nararamdaman para kay Alina. Ngunit hindi niya pa malaman kung kailan siya dapat umamin. Mukhang maganda ang araw mo ah. Sita ni Manang Emilia nang makita niya ang kanyang boss. Kakaiba ang ngiti natin. Maganda talaga Manang. Magandang maganda. Ilang araw ko nang napapansin yan. Dahil ba yan sa babae? Mabilis siyang napaiwas ng tingin. Nang mga sandaling yon, alam niyang hindi siya maaaring magsinungaling kay Manang dahil matagal niya na itong kasama. Malalaman ng matanda kapag nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo si Thunder. Nakita ko na ulit siya Manang. Masayang sambit niya at bahagyang tumatango pa. Iyong babaeng naka one night stand mo? Huwag niyo nga banggitin yan Manang. Hindi ba't yun na nangyari sa inyong dalawa? May pangalan nga siya Manang, Alina. Kay ganda ang pangalan. Ano nang balak mo? Empleyado ko siya sa kumpanya Manang. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanya ang nangyari sa amin kasi hindi niya na ako makilala. Sigurado akong wala rin siyang maalala sa nangyari sa amin dahil sa sobrang kalasingan niya. Imposibleng hindi kanya makilala. Pero kung sakali man na walang maalala ang babaeng yun dahil sa kalasingan, dadating ang araw na maaalala niya ang lahat ng nangyari. Baka nga ngayon meron na siyang naaalala pero hindi pa malinaw. Saglit na natulala si Thunder at napaisip ng malalim. Ngayon lamang pumasok sa isip niya ang idea na may naaalala si Alina tungkol sa mainit na gabing pinagsaluhan nila. Hindi may pagkakaila ni Thunder na bahagya siyang nakaramdam ng takot sa maaaring maging reaksyon ng babae. Magpahinga ka na sir. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Kung nagkita kayo ngayon, marahil itinadhana na talagang mangyari yon. Kung kayo talaga para sa isa't isa, sigurado akong kayo pa rin ang magkakatuluyan kahit na ano man ang mangyari. Napamaang pa si Thunder at maya-maya agad ding napailing. Napagdesisyonan na lamang niyang pumunta sa kanyang kwarto at pabagsak na mahiga sa kanyang kama. Hindi pa rin maalis ng lalaki sa kanyang isip ang mga sinasabi ni Manang. Siguro nga, gusto na kita. Baka nga mahal na kita eh. Mahinang bulong ni Thunder sa kawalan. Napapikit siya pagkatapos hinayaan ang sarili niyang maisip ang nakangiting mukha ni Alina. Parang may kakaibang humahaplos sa puso ni Thunder habang inaalala niya ang imahe ng babaeng nagpapatibok ng kanyang puso. Hindi maipaliwanag na saya ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Dahilan para hindi niya namamalayan na nilamon na siya ng antok at tuluyang nakatulog. Mabilis na lumipas sa mga araw. Hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo ni Alina kay Thunder. Sa kabila noon, napansin ng lalaki ang mga pagbabago sa kilos at itsura ni Alina, kaya nabalot siya ng pagtataka. Hindi naman niya magawang magtanong dahil lalabas na nang hihimasok siya sa buhay ng babae at ayaw niyang mangyari yon. Alina, ayos ka lang ba? Ba't parang namumutla ka? Masama lang pakiramdam ko. O ba't ka pa pumasok? Kung masama ang pakiramdam mo, dapat nagpahinga ka na lang. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Wala akong oras para pumunta sa ospital eh. O sige na, umuwi ka muna at magpahinga.
Ako na ang magsasabi kay Sir na masama ang pakiramdam mo. Kahit nagdadalawang isip, tumango na lang si Alina. Ilang araw na rin kasi niyang napapansin ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Ngunit ngayong araw lang talaga lumala. Kahit siya, hindi malaman kung anong nangyayari. Pero pinilit niya pa rin ang sariling pumasok. Nang makalabas ng kumpanya si Alina, dumiretso na siya papunta sa sakayan ng jeep. Bigla na lamang sumakit ang kanyang ulo at wala siyang ibang nagawa kundi mapatigil sa paglalakad at mapasapo sa kanyang noo. Nakaramdam na rin siya ng pagkahilo kaya tuluyan na siyang napaupo sa kalsada. Alina! Alina, are you okay? Ni hindi man lang magawang titigan ni Alina kung sino ang lalaking lumapit sa kanya dahil sa matinding kirot ng kanyang ulo. Naging mabagal ang pagmulat niya, ngunit mabilis ding umikot ang kanyang paningin. Alina! Anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Halika, let's go! Dadaling kita sa ospital. Kahit nahihirapan, pinilit ni Alina na tumayo. Sa tulong ng lalaki na inalalayan siya, kahit sa paglalakad, nagawa nila makarating sa ospital. Sir Thunder? Shh! Malapit na tayo. Masama na pala ang pakiramdam mo, pero pumasok ka pa rin ng trabaho. Kapag ganyan dapat magpahinga ka na lang. Hindi naman nagawang ituon ni Alina ang kanyang atensyon sa sinabi ni Thunder. Dahil bigla na namang umikot ang kanyang paningin. Mas lalong nabalot ng pangamba si Thunder ng mga sandaling yun. Kahit aligaga, binuhat na niya si Alina at nagmamadaling pumunta sa kanyang kotse. Hindi na rin nagsayang ng oras ang lalaki dahil nagmaneho na siya patungo sa pinakamalapit na ospital. Nang makarating, agad inasikaso ng mga nurse ang walang malay na si Alina. Hindi pa rin mapakali si Thunder ng mga sandaling yon. Lalo pat hindi niya rin alam kung sino ang dapat niyang tawagan na kapamilya ng babae para makasama dito sa ospital. Mabilis na kinuha ni Thunder ang kanyang cellphone at nagdial doon. Hello, Lilith. Yes po sir, may problema po ba? Pakihanap ng documents si Miss Alina. Tignan mo kung sino ang emergency contact niya na dapat tawagan. Po? May nangyari po ba kay Alina? Mamaya ko na ipaliliwanag. Kailangan ko muna matawagan ang kapamilya niya. Sige po sir, itetext ko po sa inyo kapag may nakita ako. Nang sabihin ni Lilith kanina na uuwi si Alina dahil masama ang pakiramdam nito, dali-dali niyang sinundan ang babae para sana maihatid sa bahay nito. Hindi naman lubos sa kalain ni Thunder na ganito ang mangyayari. Kaya labis ang pag-aalalang nararamdaman niya. Halos 1 oras din na hinintay ni Thunder bago lumabas ang doktor mula sa kwarto kung saan dinala si Alina. Kamusta po siya, Dok? She's okay. Nag-collapse na ang katawan niya dahil sa pagod at paninibago. Sa ngayon, natutulog na lang siya at nagpapahinga dahil yun ang kailangan ng katawan niya at ng baby niya. Po? Baby? Yes, sir. She's almost 1.5 months pregnant. Hindi niyo po ba alam ang tungkol sa pagbubuntis niya? Marahan siyang umiling. Wala po siyang nabanggit. Mukhang hindi niya rin po alam ang tungkol doon. Kung ganon, babalik ako mamaya para ibigay ang balita. Sa ngayon, kailangan niya muna magpahinga. Salamat po, Dok. Bakas pa rin ang gulat sa mukha ng lalaki dahil sa kanyang nalaman. Kasabay noon ang pagtataka niya at ang malaking katanungan sa kanyang isipan. Sino ang ama ng pinagbubuntis ni Alina? Wala sa sariling napaupo si Thunder habang malalim na nag-iisip. Sunod-sunod nang nabubuo ang kanyang katanungan sa isipan at wala na siya ibang magawa para pigilan yon. Alina! Alina! Aligagang sigaw ng isang babae. Ito ba ang kwarto ni Alina? Biglang tanong nito kay Thunder na nakaupo sa malapit. Oo. Hindi na nagsayang ng oras ang babae at dali-daling pumasok sa kwarto ni Alina.
Kahit nagdadalawang isip, sumunod na rin sa loob si Thunder. Doon pa lamang nakita ng lalaki ang kalagayan ni Alina ng sandaling yon. Halos namumutla na ang buong katawan nito at mababakas ang labis na panghihina. Ano raw nangyari sa kanya? Teka, pamilyar ka sa akin. Ikaw ba ang kaibigan niya? Oo, ako nga pala si Karen. Ikaw ba ang boss niya? Oo, ako si Thunder. Ikaw rin yung lalaki sa bar noon. Nanlaki ang mga matang bulalas ni Karen habang diretsong nakatitig sa lalaki. Oo, ako nga. What a coincidence. Akalain mo? Karen? Mahinang sambit ni Alina kaya napatigil sa pagsasalita si Karen. Anong ginagawa mo dito? Nasaan ako? Nasa ospital ka. Nawalan ka raw ng malay habang pauwi kanina. Bakit naman di mo sinasabi sa akin na masama ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw? Ayoko kasing umabsent sa trabaho. Ayan, sige, ganyan nga. Magpasalamat ka dahil nandun ang boss mo kaya nadala ka niya agad sa ospital. Nabaling ang tingin ni Alina kay Thunder na diretsong nakatitig sa kanya. Maraming salamat, sir. Walang anuman. Sandali, tatawagin ko lang ang doktor. Meron siyang mahalagang sasabihin sa'yo. Saad ng lalaki bago lumabas ng kwarto. Bumaling naman sa kanya ng tingin si Karen. Ba't di mo sinabi sa akin na boss mo pala yung lalaki na kilala mo noon sa bar? Ha? Ano ba sinasabi mo? Hindi mo ba natatandaan? May lalaki ka nakilala sa bar. Yung pangalan Thunder. Siya rin yung boss mo ngayon. Huwag mo sabihin sa akin na wala kang naalala ng araw na yon. Ang totoo niyan, wala nga eh. Ngayon ko lang nalaman na may nakilala akong lalaki sa bar nun. Bakit ka ba naman kasi nagpakalasing? Ha? Ang lala mo? Napangiwi na lamang si Alina at hindi na muli nakapagsalita pa dahil pumasok na rin ang doktor. Dok, ano po meron sa kaibigan ko? Ba't siya nawala ng malay kanina? Bumigay ang katawan niya sa sobrang pagod. Miss, mas makabubuti kung mag-iingat ka. Ipahinga mo ang sarili mo. Hindi yan makakabuti para sa'yo at sa dinadala mo. You're pregnant. Po? Paano po nangyari yun? Magdo 2 months ka ng pregnant, miss. 2 months? Hindi makapaniwalang sambit ni Karen. Yun ang nais kong sabihin, miss. Magpahinga ka, ingatan mo ang sarili mo pati na rin sa baby. Paano nangyari yun, Alina? Hindi naman nagawang sumagot ni Alina dahil maski siya nagulat sa nalaman. Napuno ng katanungan ang isipan niya. Maya-maya bigla na lang tumulo ang luha sa mga mata niya at tuluyan na siyang napahagulhol. Hindi niya inaasahan na mangyayari to sa kanya. Lalong-lalo na't wala man lang siyang maalala sa nakasiping niyang lalaki. Parang unti-unting nadudurog ang mundo niya at mga pangarap niya ng sandaling yon. Dahilan para patuloy siyang mapaiyak. Wala na ba ibang nagawa si Karen kundi tanggapin ang pangyayari at yakapin ang kanyang kaibigan. Samantalang si Thunder, labis na awa ang kanyang nararamdaman kapag napapatingin siya sa mukha ni Alina. Sa paglipas ng mga araw, hindi na mapakali si Thunder. Hindi pa rin nawawala sa isip niya ang itsura ni Alina nang malaman itong buntis to. Matinding awa ang nararamdaman niya para sa babae. Sir, ito na po ang schedule niyo ngayong araw. Sambit ni Alina na kapapasok lang sa opisina ni Thunder. Thank you. Parang walang iniinda si Alina tuwing makikita siya ni Thunder. Sa kabila nun, alam ng lalaki na labis na nagtataka si Alina sa bawat araw na lumilipas. Hindi maiwasan ni Thunder na humanga sa babaeng yon dahil nakakaya ni Alina ang lahat ng problemang yon ng sabay-sabay. Alina. Yes po, sir. I-cancel mo lahat ng meetings and appointments ko ngayong araw. Po? Bakit po? Kailangan kita makausap. Ako po? Ano pa pag-uusapan natin? May nagawa po ba ako mali sa trabaho? Tatanggalin niyo na po ba ako dahil buntis ako?
No, hindi. Hindi ganon. Importante itong pag-uusapan natin. Kaya kailangan mo nang i-cancel ang meetings at appointments ko. Aalis tayo mamaya. Napalunok na lang si Alina nang makaramdam siya ng matinding kaba. Kahit nagdadalawang isip, napatango na lamang siya bago lumabas ng opisina ni Thunder at bumalik sa pwesto niya. Sunod-sunod ang naging pagbuntong hininga ng lalaki nang makaalis ang kanyang sekretarya. Ilang araw na itong gumugulo sa isip ni Thunder at sa tingin naman niya ito ang tamang gawin. Pinilit na lamang niyang lakasan ang kanyang loob para kahit na anong kalabasan ng pag-uusap nila, hindi siya masyadong maapektuhan. Sir, ayos lang po kayo? Nagtatakang tanong ni Lilith nang makitang tulala ang kanyang boss. Oo, may kailangan ka ba? Ibibigay ko lang po itong report ng kabilang department. O sige, ilagay mo lang sa lamesa ko. Hindi pa rin nawawala ang pagtataka ni Lilith. Nang mailagay niya ang folder na hawak niya sa lamesa ng kanyang boss, naglakad na rin siya palabas ng opisina. Binalingan pa ni Lilith ng tingin si Thunder bago tuluyang lumabas. Ngunit nakatuon pa rin ang atensyon ng lalaki sa laptop nito. Ilang araw nang napapansin ni Lilith na parang may kakaiba sa kanyang boss. Ngunit hindi naman niya magawang mag-usisa. Ang totoo niyan, simula nang maging sekretarya ni Thunder si Alina, napansin ni Lilith ang malaking pagbabago sa lalaki. Sa kabila nun, hinayaan niya na lamang yon. Ang tingin ni Lilith ay natuon kay Alina nang madaanan niya ang pwesto nito. Tutok sa trabaho si Alina. Maya-maya pa bigla na lang sumulpot si Thunder sa tabi ng babae. At napaigdad pa ito sa gulat. Let's go. Sige po. Nauna nang maglakad ang lalaki paalis. Wala namang ibang nagawa si Alina kundi ang sumunod dito. Kabadong-kabado siya. Kanina pa niya iniisip kung bakit bigla na lang siyang gustong makausap ng boss niya. Gerin. Sambit ni Thunder nang makalapit sila sa kanyang kotse. Saan po tayo pupunta? Kunot noong tanong ni Alina. Sa isang restaurant. Hindi po ba pwedeng dito na lang tayo mag-usap? Nag-aalin lang ang pangsambit ni Alina. Huwag kang mag-alala, mag-uusap lang naman tayo. Kahit nagdadalawang isip, sumakay na lang sa kotse ang babae. Hindi pa rin nawawala ang kanyang kaba. At nararamdaman niya na habang tumatagal, mas lalo pa yung lumalala. Agad namang pinaandar ni Thunder ang kotse nang makasakay siya. At mabilis na nagmaneho paalis. Hindi na siya mapakali sa kinauupuan niya. Nang makarating sa isang restaurant, hinayaan ni Alina na maunang maglakad si Thunder. Nanatili ang babae sa likod para malaya niyang mapagmasdan ng lalaki. Wala pa rin siyang kaide-ideya sa kung ano ang pag-uusapan nila at parang mababaliw na siya sa kaba ng mga sandaling yon. Sir, ano po ba yung pag-uusapan natin? Biglang tanong ni Alina na makaupo siya. Sigurado ka bang gusto mo na agad mag-usap tayo? Ayaw mo ba munang kumain? Kanina pa po ako hindi mapakali eh. Kinakabahan din po ako. Kaya mas mabuti kung mag-usap na po tayo. Tungkol ito sa pagbubuntis mo. Bakit po? Mawawalan po ba ako ng trabaho? No, hindi ganon. Alam kong naguguluhan ka ngayon sa pagbubuntis mo. Alam ko rin na hindi mo inaasahang mangyari yan. Sa tingin ko, alam ko kung paano ka nabuntis. At kung sino ang ama ng dinadala mo. Po? Ano naman po ang ibig mong sabihin? Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na yan? Hindi makapaniwalang bulalas ni Alina. Natatandaan mo ba nung huling beses kayo nagpunta ng bar ng kaibigan mo? Nandun ako, dun tayo nagkakilala. Marami ka nang nainom ng gabing yon. Kaya naman, wala ka sa katinuan at hindi mo na maalala ang ginagawa mo. Ilang beses kitang sinabihang umuwi pero hindi ka nakinig. Wait sir, pwede bang diretsuhin niyo na lang ho ako? Sa kabila ng pagtataka at pagkagulat niya, hindi niya pa rin mapigilan ang kanyang sarili na
makaramdam ng takot at kaba. Pinipilit lang ni Alina ang kanyang sarili na magmukhang matapang, pero halos mangatog na ang kanyang tuhod habang naghihintay sa mga susunod pang sasabihin ni Thunder. Saglit na napatitig ang lalaki kay Alina. Pinag-iisipang maigi kung ano bang dapat niyang sabihin. May nangyari sa atin ang gabing yon. At sa tingin ko, ako ang ama ng dinadala mo. Napamaang na lang si Alina sa kanyang narinig. Nanlaki pa ang kanyang mga mata. Para siyang nabingi ng mga sandaling yon. Anong sinabi mo? May nangyari sa atin? Paano? Marami kang nainom. Pinipilit mo ang sarili mo sa akin. I'm sorry, Alina. Hindi ko napigilan ang sarili ko ng mga sandaling yon. Huli na mapagtanto ni Alina na tumutulo na pala ang kanyang luha. All this time, kilala mo ako? At alam mo may nangyari sa atin nun, ba't di mo agad sinabi sa akin? Sinubukan ko naman, Alina. Pero hindi ako makahanap ng magandang pagkakataon. Bukod dun, hindi ko rin alam kung paano sasabihin sa'yo dahil di mo nga ako maalala. Paano pa kaya yun nangyari sa atin? Kahit pa! Pinaglaruan mo lang ako sa mga palad mo, Thunder. Kung una pa lang sinabi mo sa akin, baka naintindihan ko pa. Ba't ngayon lang? Bakit kung kailan halos mamatay na ako kakaisip kung paano ako nabuntis? I'm sorry, Alina. Natakot din ako na baka umalis ka sa kumpanya ko kapag nalaman mo ang tungkol doon. Thunder, niloko mo ko eh. Pinaglaruan mo ko. Pinaikot. Magkakilala na pala tayo. At may nangyari pa sa atin. Pero mas pinili mong manahimik at hayaan akong walang kamuwang-muwang. Bakit ngayon mo pa naisipang sabihin? Dahil alam mong buntis ako? At dinadala ko ang magiging anak mo? I'm sorry, Alina. Patawarin mo ko. Akmang yayakapin niya si Alina ngunit agad itong lumayo. Nang sandaling yun, hindi napigilan ni Thunder ang pagpatak ng kanyang luha. Parang unti-unting nadudurog ang kanyang puso habang nakatitig sa babaeng mahal niya. Hindi na mababago ng sorry mo ang mga nangyari. Singhal ni Alina. Hayaan mo akong bumawi, please. Gagawin ko ang lahat, Alina. Huwag mo muna akong kausapin. Gusto pa sanang sumunod ni Thunder, ngunit ayaw namang makisama ng mga paa niya. Parang napako ang mga ito sa kinatatayuan niya dahil wala siyang ibang magawa kundi mapaluhod na lang at mapahagulhol. Labis na pighati at pagsisisi ang nararamdaman ni Thunder ng mga sandaling yon. Nangyari na ang kinatatakutan niya. Nilayuan na siya ni Alina dahil sa katotohanang nalaman nito. Mabilis na lumipas sa mga araw na pagdesisyonan ni Alina na huwag pumasok sa kumpanya ni Thunder. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa ipinagtapat ng lalaki. Pakiramdam niya na paglaruan siya ng tadhana. Girl, hindi ka pa rin ba hinahanap sa kumpanya niyo? Ilang araw ka nang di pumapasok, may nangyari ba? Wala naman. Sagot niya at marahang umiling. Hindi pa rin kasi siya sigurado kung sasabihin niya ang totoo sa kanyang kaibigan. Hindi ako naniniwala. Magsasalita pa sana si Alina nang bigla sila makarinig ng sunod-sunod na katok sa pinto. Nagkatinginan pa ang magkaibigan at parehong mababakas ang pagtataka sa kanilang muka. Wala kasi silang inaasahang bisita. Naging mabagal ang pagtayo ni Alina bago nakalapit sa pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata na makita ang isang lalaki matapos mabuksan ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Ha? Layuan mo ako! Pwede ba mag-usap muna tayo? Wala na tayong dapat pag-usapan. Teka sandali, ano nangyayari? Magkaaway kayo? Biglang singit ni Karen na walang kamuwang-muwang sa pinagtatalunan ng dalawa. Napaiwas ng tingin si Alina at napatango. Ang mga tingin naman ni Thunder na natiling nakatuon kay Alina. Makikita ang labis na pangungulila at paghihinagpis. Malamya din ang mata nito.
Marahil dahil sa matinding puyat. Ano, walang sasagot sa inyo? Hindi mapigilan ni Alina na mapabuntong hininga bago hinaplos ang lumalaking tiyan niya. Maya-maya bumaling siya sa kaibigan. Ako ang ama ng dinadala niya. Ako ang nakabuntis sa kanya nung gabing magkakilala kami sa bar. May nangyari sa inyo? Ba't di mo agad sinabi sa akin, girl? Wala rin ako malinaw na alaala. Sa sobrang kalasingan ko, siya lang ang nagsabi sa akin ng lahat. Alina, I'm sorry. Baka pwede mo akong bigyan ng isa pang pagkakataon. Bigla na lamang lumuhod ang lalaki na kinagulat ng magkaibigan. Thunder, tumayo ka dyan. Utang na loob, di mo kailangan lumuhod. Nagbabantang utos ni Alina pero parang walang narinig ang lalaki. Hindi ako tatayo hanggat di mo ako napapatawad. Sunod-sunod ang naging paghinga ni Alina. Sana maintindihan mo na hindi ganon kadali magpatawad. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinabi mo eh. Paano na lang kung di mo ako nabuntis? Aaminin mo pa kaya sa akin na may nangyari sa atin nun o hahayaan mo na lang akong walang alam? Sinubukan ko naman, Alina. Hindi lang talaga ako nakahanap ng magandang pagkakataon. Nung unang araw pa lang, gusto ko na agad sabihin sa'yo. Pero alam kong wala kang matandaan. Kaya naman nagdalawang isip akong gawin. I'm sorry kung naduwag ako. Sinubukan ko talaga. At nang malaman ko na buntis ka, doon lang ako nagkaroon ng lakas na loob umamin. Bakit? Bakit mo pa ito ginagawa? Kung tutuusin, pwede mo naman akong pabayaan eh. Hindi ko kaya. At hindi ako ganun tipo ng lalaki, Alina. Ikaw lang ang nakasiping ko at aaminin ko kakaiba sa pakiramdam ko ang mga sandaling yun. Kahit ako hindi makapaniwala na mararamdaman ko yun. Bigla niyang hinawakan na magkabilang pisngi ni Alina. Gusto kita, matagal na. Kaya naman nang malaman ko nagbunga ang mainit na gabing pinagsaluhan natin, desidido akong umamin. Simula nga na magtrabaho ka sa kumpanya ko, sinusundan na kita eh. Hanggang makauwi ka para masigurado kong safe ka. Ayaw kong magkalayo tayo. At magkakaanak tayo nang magkahiwalay. Ayokong lumaki siya ng walang ama. Higit sa lahat, ayaw ko nakikita ka nahihirapan. Kung ganon, ikaw pala yung nararamdaman kong sumusunod sa akin tuwing gabi? Tumango naman si Thunder bilang tugon pagkatapos ay bahagyang umiti. Gusto rin kasi kita makita, kaya kita sinusundan. Ang akala pa namin masamang tao. Yung pala ikaw lang. Biglang sabi ni Karen. Halos gabi-gabi, aligaga ang isang yan. Minsan nagpapasundo pa sa akin, tas ikaw lang pala yun? Pasensya na. Namalayan na lang ni Alina na umiiyak na pala siya dahil sa sinabi ng lalaki. Nang sandaling yun, nakalimutan niya ang hinanakit na nararamdaman niya. Agad yung napalitan ng kakaibang tuwa dahil sa mga salitang binitiwan ni Thunder. Kahit ano pa ang gawin ni Alina, hindi niya maluloko ang kanyang sarili. Matagal-tagal niya nang kinikimkim ang nararamdaman niya para sa lalaki. Hindi maitatanggi na hindi mahirap magustuhan si Thunder. Patawarin mo ako, Alina. Hindi ko kakayanin kung malalayo ka sa akin. Pati na rin sa magiging anak natin. Napapikit na lamang si Alina nang maramdaman niya ang mainit na bisig ni Thunder na bumalot sa kanya. Huminga siya ng malalim bago marahang kumalas sa pagkakayakap ng lalaki. Huwag kang mag-alala. Hindi kami malalayo sa'yo. Aaminin ko gusto rin naman kita noon pa eh. Sadyang nagulat lang ako at nagdamdam dahil sa inamin mo. Hanggang ngayon nga nagdadalawang isip pa rin ako eh. Hindi ko pa rin sigurado kung anong dapat kong gawin. Huminga siya ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Pero isa lang ang sigurado ako. Ayaw ko sayangin ang pagkakataon na nariyan ka para sa akin at sa magiging anak natin. Isa sa mga pangarap ko ang magkaroon ng buo at masayang pamilya. Handa akong kalimutan ang mga nangyari kung ang kapalit doon ay ang pagkakabuo ng pamilya natin. Abot tenga ang pagngiti ni Thunder matapos marinig yon. Thank you. Thank you so much, Alina. I love you.
Napangiti naman si Alina hanggang diretso na patitig kay Thunder. I love you too. Hindi na rin napigilan ni Thunder ang kanyang sarili at muling niyakap ang babae. Labis na saya ang kanilang nararamdaman ng sandaling yon. Kaya lang naman nagpunta si Thunder sa bahay ng babae upang humingi ng tawad at makiusap na mag-usap silang dalawa. Alam niyang malaki ang nagawa niyang pagkakamali noon, pero masaya siya dahil nagawa pa rin siyang mapatawad ni Alina at binigyan pa siya ng pagkakataon. Ang araw na yun na naging simula ng pag-iibigan nilang dalawa. At walang paglagyan ng saya nila, makalipas ang ilang buwan nang magsilang si Alina ng triplets na sanggol na pinangalanan nilang Tina, Trisha at Terence. Hindi rin nagtagal nagpakasal na ang magkasintahan. Parang isang panaginip ang lahat para kay Alina. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwalang nangyari ang lahat ng ito. Sa kabila noon, labis na saya ang kanyang naramdaman. Isang mapagmahal na asawa, 3 makukulit na sanggol, ang ibinigay sa kanya ng may kapal. Wala nang mahihiling pa si Alina at nagpapasalamat siya dahil mas pinili niyang bigyan ng pagkakataon si Thunder at naniniwala kasi siya na karapat-dapat ang lahat para sa ikalawang pagkakataon. Nakadagdag na lang siguro na itinadhana talaga sila ni Thunder para sa isa't isa. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Beljani Biasong, Merlina Aparta, Raylan Podadera, Fredelisa de Guzman, RJ Mabanan, Josie Manrihe, Marilu Jenson, Rose Agsaulio, Mark Angelo, Vida Dichoso, Marilu Calpe, Miss Iram, Miss Jovi, Maria Feblanca at Sunshine Sotalbo. Maraming salamat po sa inyong lahat.